Kumusta? Maligayang pagdating sa channel na Os Efeitos da Palabra. Dito, makakahanap ka ng mga mensaheng nagpapabago ng buhay at nagpapalakas ng pananampalataya. Kung hindi ka pa nakasubscribe, samantalahin mo na at mag-subscribe ngayon at i-activate ang bell para hindi ka mahuli sa anumang bago. Sama-sama tayong lumago sa salita ng Diyos. Naramdaman mo na ba na sinusubukan kang kausapin ng Diyos, pero parang hindi mo marinig ang kanyang mga salita? Napansin mo na ba ang isang kakulangan sa iyong puso, isang tahimik na pagkabalisa na parang may mali pero hindi mo alam kung ano? Ngayon, ibubunyag ko ang isang kagyat na propesiya, isang eksklusibong mensahe para sa mga taong marahil nang hindi nila namamalayan ay unti-unting lumalayo sa Diyos. Isa itong natatanging pagkakataon para marinig ang isang tawag na maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman. Ang paglayo sa Diyos ay hindi isang bagong pangyayari, ni hindi ito limitado sa ilang tao lamang. Mula pa noong panahon ng Biblia hanggang ngayon, marami na ang nakaranas ng espiritual na katotohanan ito nang hindi nalalaman ang panganib na dala nito. Malinaw ang sinasabi ng Biblia, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa'y lumihis ng kanyang sariling daan. Isaiah 53:6. Ang kalagayang ito ng tao ay nagdudulot sa marami na maligaw, malayo sa proteksyon at layunin ng Diyos. At ang katotohanan ito ay patuloy na nangyayari sa ating panahon. Kapag tinanggihan natin ang tawag ng Diyos, malubha ang mga magiging bunga. Sa Kawikaan 1:28, sinabi ng Diyos, "Tumawag ako, ngunit tumanggi kayo. Iniunat ko ang aking kamay, ngunit walang pumansin. Kaya tatawa ako kapag kayo'y nasa kagipitan. Kukutyain ko kayo kapag dumating ang inyong kinatatakutan na parang unos." Ang pagbaliwala sa tinig ng Diyos ay nagbubukas ng pinto sa espiritual at emosyonal na kahinaan. Para itong pagbubukas ng pintuan sa kadiliman, hinahayaang mangibabaw ang mga pagdududa, takot at kabiguan sa puso. Ang paglayong ito ay lumilikha ng malalim na kakulangan, isang kawalan ng kasiyahan na walang anumang bagay sa mundong ito ang makakapuno. Madalas, sinusubukan nating palitan ang presensya ng Diyos ng mga material na bagay, relasyon o pansamantalang tagumpay. Pero nananatili ang kakulangang iyon, masakit, parang tahimik na sigaw ng kaluluwa na humihingi ng isang bagay na higit pa. Isa itong di nakikitang sugat na unti-unting sumisira sa ating pagkatao at iniiwan tayong ligaw, walang direksyon at walang kapayapaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Mayroon siyang mga plano ng kapayapaan at pag-asa para sa bawat isa sa atin, gaya ng ipinangako niya sa Jeremias 29:11. Kapag nakita niyang tayo ay lumalayo, siya ay kumikilos sa ating buhay, kung minsan sa masakit na paraan, ngunit palaging dahil sa kanyang pagmamahal. Isinasara niya ang mga pintuan, nagbibigay ng mga pagsubok, pinahihintulutan ang mga pagkawala, lahat upang makuha ang ating pansin at ibalik tayo sa Kanya. Para siyang mapagmahal na ama na nagtutuwid sa anak kahit na masakit dahil alam niyang ito'y para sa ikabubuti natin. Isang malinaw na halimbawa ng ganitong pagkilos ng Diyos ay ang kwento ni Jonas. Binigyan siya ng mahalagang misyon, ngunit tumakas siya. Sinubukan niyang umiwas, ngunit hinarap niya ang unos at nalunok siya ng isang malaking isda. Sa loob ng tiyan ng isda, nagsisi si Jonas at tinawag muli upang tuparin ang kanyang misyon. Ipinapakita ng kwentong ito na kahit sinusubukan nating tumakas, inaabot pa rin tayo ng Diyos, kadalasan sa pamamagitan ng mga kahirapan, upang ituwid ang ating landas at ibalik tayo sa tamang daan. Si Jesus ay patuloy ring nagbibigay ng paanyaya na puno ng pagmamahal, gaya ng nasusulat sa Pahayag 3:20. "Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok.
Kung may makarinig ng aking tinig at magbukas ng pintuan, papasok ako sa kanya at makikisalo ako sa kanya at siya sa akin. Siya ay laging kumakatok sa pintuan ng ating puso, naghihintay na tayo'y magbukas. Ang paanyaya na bumalik ay laging bukas, ngunit ang desisyon ay atin. Iginagalang ng Diyos ang ating kalayaan at hinihintay niya tayong tumugon sa kanyang tawag. Nagpapadala ang Diyos ng mga palatandaan upang mapansin natin na kailangang may magbago. Mga pintuang nagsasara na walang paliwanag, ang patuloy na pagkabalisa na gumugulo sa atin at mga pagkawala na tumatama ng malalim. Ito'y mga banal na babala, mga praktikal na propesya na humihikayat sa atin na magnilay. Ang hindi pagpansin sa mga palatandaang ito ay gaya ng paglalakad sa dilim na lalagay sa panganib. Ang pakikinig at pagtugon sa mga ito ang landas patungo sa kagalingan. Ngunit mahalagang maunawaan na limitado ang panahon para sa pagbabagong ito. Itinuturo sa atin ng Biblia na ngayon ang panahon ng kabutihan, ngayon ang araw ng kaligtasan. 2 Korinto 6:2. Bawat araw ay isang pagkakataong binibigay sa atin upang magsimula muli. Ang pagpapaliban sa desisyong ito ay maaaring magdala ng hindi na mababaling mga kahihinatnan. Kaya ang tamang sandali ay ngayon. Huwag mong ipagpaliban ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kung nararamdaman mo ang tawag na ito sa iyong puso, huwag mo itong ipagwalang bahala. Ang Diyos ay nagbibigay ng isang natatanging pagkakataon ng pagbabago. Isang paanyaya na bumalik sa landas ng buhay, kapayapaan at tunay na layunin. Ang sandali upang buksan ang pintuan para sa Kanya ay ngayon na mismo. Huwag ka nang maghintay pa. Ibahagi ang mensaheng ito sa sinumang kailangang makarinig ng propesiyang ito. Mag-subscribe sa channel para makatanggap ng mas maraming nilalamang nagpapalago ng pananampalataya at nagpapabago ng buhay. Tandaan, tinatawag ka ng Diyos. Ano ang mangyayari sa mga lumayo sa Diyos? Ang sagot ay nasa pagsisisi at pagbabalik. Piliin mong baguhin ang takbo ng iyong buhay ngayon.